Welcome to my channel mga kulay. Today's episode ay tungkol naman sa body filler at sa marine epoxy kung ano ang kaibahan sa dalawa. Pero bago natin pagpatuloy mga kulay ay huwag kalimutang mag-subscribe, hit the notification bell, share and like for more updates sa bawat upload natin. Stay tuned and relax. So nagbabalik tayo mga kulay. Ang body filler at marine epoxy mga kulay ay magkahawig ang kanyang function o gamit. Ang body filler mga kulay ay meron siyang resin at meron ding cream hardener na parang toothpaste o paste na ginagamit para maging harden ang isang body filler. Ito ay ginagamit o imasilya sa kahoy, sa bakal o kahit man sa mga cabinet, mga ceiling, mga application o kahit din sa mga drywall pwede din ginagamit, basta hindi masyadong kapalan lamang. Pero kadalasan ginagamit ang body filler mga kulay sa mga cabinets at mga sasakyan dahil ito ay matibay at madaling matuyo at madaling lihain, mabilis ang trabaho. Kailangan lang ang tamang proseso sa paggamit ng body filler para masusunod ang kanyang tibay na kailangan o nire-required sa pagmasilya. Ang body filler mga kulay ay hindi pwedeng damihan ng hardener at hindi din pwedeng kulangan ng hardener, kasi ang tendency pag masubrahan sa hardener mga kulay, madaling matuyo at madaling mabitak. Pag kulang naman sa hardener mga kulay, ang mangyari ay matagal matuyo at madali siyang matanggal dahil nagiging low quality siya dahil kulang ang kanyang pampatigas o pangpatibay na hardener. So, ibig sabihin, pag lilihain siyang kulang hardener, madali siyang matutuklap dahil kulang ang kanyang catalyst o ang kanyang pampatibay na kumakapit. Ang body filler mga kakulay ay ginagamit pwede sa mga automotive paintings, sa mga house painting pwede din ginagamit. Ginagamitan lang ng liha sa pinturahan para po magsusurface, magpi-plane ang surface na area na hindi perfect na surface o ba mayroon siyang mga bako-bako o mayroong mga butas-butas o mayroong mga pinapakuan. Yan po ang body filler na gamit para maging makinis ang surface area, masasakyan man, pangbahay o alin man ang masilyahanan. Yun ang gamit ng body filler mga kulay. So dadako naman tayo mga kulay doon sa marine epoxy dahil natapos na tayo pag-explain sa body filler. Ang marine epoxy mga kulay ay masilya, pwede sa kahoy, pwede sa bakal na imamasilya. Ang kanyang ratio ay 1:1. 1 part na resin, 1 part na hardener. So kailangan pantay. Kunyari example, 1 gram ang ginagamit mo na resin, ang hardener din ay 1 gram para pantay. Yan po ang 1:1 na ratio. So ihahalo ang dalawa, yan ang imamasilya sa area. Kaso ang body filler, ang marine epoxy mga kulang kakulay ay matagal matuyo. Ang drying time ng marine epoxy mga kulay ay 8 hours o overnight. Ang pinaka-harden niya ay 24 to 48 hours. Super drying na yan. Yan po ang tamang pagtuyo ng marine epoxy. Pero mas matibay siya kung tumuyo ang marine epoxy kaysa body filler dahil mas matigas ang marine epoxy parang bato. Ang advantage naman sa marine epoxy mga kulay ay kahit nababad sa tubig, kaya tinatawag sang marine, ibig sabihin pang tubig na masilya. Pwede siyang mababad sa tubig. Kunyari magmamasilya kayo tapos pinturahan nyo ng mga epoxy na pintura, yan ang ginagamit na masilya pang pandagat. Yan ang marine epoxy or marine epoxy pati. Pangdugtong sa mga kahoy, yan ang ginagamit sa mga bangka o mga pambot at pwede din ginagamit sa mga masilya. Yan ang marine epoxy pati ang tawag. Kaya ang advantage sa marine epoxy mga kulay ay pwede kahit babad sa tubig na minamasilya.
Ang body filler mga kulay ay hindi pwede nabababad sa tubig. Ito po ay sa mga tuyo na lugar lamang. Ito ay sa mga pambahay na cabinets, mga ceilings, at sa mga automotive paintings dahil hindi sila nabababad sa tubig. Yan ang advantage ng marine epoxy at sa marine epoxy pati. Pareho silang mayroong hardener pero merong magkaiba sa kanilang dalawa dahil doon po sa nabababad sa tubig mas matibay ang marine epoxy. Ang body filler ay ginagamit pang sasakyan kadalasan at sa pang cabinet. Ang marine epoxy pwede din sa mga cabinet pero hindi sa pwede sa ang marine epoxy ay pwede din sa pang bahay, pang bakal at lalong sa mga pambot o sa mga marine area na nabababad sa tubig dahil yan ang tinatawag na marine epoxy, mapati man o marine epoxy lamang. Ang take note mga kulay, hindi lang po sa pang bandagat na epoxy ang marine epoxy mga kulay, pwede din sa mga swimming pool na mayroong epoksahanan, mabakal man o makahoy, or kahit man sa mga lababo nyo na pwede nyo epoksahan na palaging nababasa ng tubig. Yun ang isang advantage ng marine epoxy mga kakulay. Dito sa channel mga kulay ay libre kayong magtanong about sa pintura, ay pwede kayong magpasuggest o magtanong. Libre po dito mga kulay. Huwag kayong mag-alang o huwag kayong mahiya magtanong dito sa comment section sa channel na ito dahil itong channel ginagawa ko para makatulong din sa mga baguhang pintor o sa mga matagal naman mga pintor na may gustong itanong kung para saan ba, kung para saan gamitin. Ibig sabihin, kahit anong klaseng pintura mga kulay, sa mga techniques at sa mga gamit na sunod-sunod na proseso para hindi magkamali ang pagpamintura, mapangbahay man, mapasakyan, kahit sa pagtimpla ng kulay, pwede kayo magtanong mga kulay. Dito ay libre sa ating channel. Anytime pwede kayo magtanong at ay sasagutin ko. Hindi lang ako mag-promise kung masagot ko agad ilang minuto, maoras man. Basta sigurado ako hindi matagalan masasagot ko ang mga tanong. Yun ang pwede ko ma-assure sa inyo mga kulay. So yun po ang episode natin mga kulay about sa body filler at sa marine epoxy o epoxy pati man. So sana po meron po kayo natutunan sa episode na to. And don't forget to subscribe mga kulay, hit the notification bell, shares and like, and select all for more updates. Thank you mga kulay. See you next episode.